Noong nagsisimula akong mag-bake ng tinapay, ang dami kong sablay. Yung tipong ilang oras kang nagmasa, naghintay, nagdasal, tapos paglabas sa oven, hindi tugma sa effort mo. Masakit, nakakapagod, nakaka-disappoint. Kasi hindi lang ingredients ang nilalagay mo doon. Oras, pagod at puso. Pero ganito talagang proseso. Normal lang na mapagod. Normal lang ma-disappoint sa sarili mo. O minsan pati sa dough. Ang hirap kaya maghintay ng matagal, tapos sa dulo hindi pala yan ang resulta na pinangarap mo. Minsan mali ang sukat, mali ang process, mali ang timing. Pero tao ka lang, nagkakamali, natututo, sumusubok ulit. At minsan, oo, kasalanan din ng dough. Yung bigla na lang siya nag-pull away. Parang ayaw na niya makipag-cooperate. Baka kasi lagi mo pinaparamdam sa kanya na pinipilit mo lang. Na ginagawa mo siya dahil kailangan, hindi dahil gusto. At kahit dough, marunong ding umatras kapag hindi na masaya. Parang relasyon, hindi pwedeng iisa lang ang may passion. Hindi pwedeng iisa lang ang nag-a-adjust, nag-aayos, nag-e-effort. It takes two to rise, it takes two to grow. At kapag yung isa, puro pagod at expectations na lang ang dala, mapapagod din yung isa. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa tuluyang kumalas. Kaya kung mahal mo talaga ang tinapay, hindi ka titigil dahil lang sa ilang beses kang nabigo. Uulit ka, mag-a-adjust ka, magiging patient ka. Kasi alam mo na minsan, ang dough kumakapit lang kapag ramdam niyang hindi mo siya minamadali. At minsan ang tao nananatili kapag ramdam niyang hindi mo siya sinusukuan. Try and try. Kasi kapag hindi mo tinuloy, baka isang araw magising ka na lang na wala na talaga. Tuluyan na nag-pull away ang dough sa'yo. Ayaw nang sumunod, ayaw nang kumapit. Dahil napagod na rin siyang hintayin kang bumalik sa proseso. Ang tinapay na nagdadrama, bow.